Muli, magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala. At tayo na muli ay magtatako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa aklat pa rin ng In Heavenly Places. It's March 14, entitled The Spirit's Intercession. Romans 8:26, likewise the Spirit also help our infirmities, for we know not that we should pray for us we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So mapapansin natin dito na ang banal na Espiritu ng Diyos ay talagang tutulong sa ating mga kahinaan, sa ating mga kabiguan sa buhay, at nakakaalam siya o siya ang magpapaalala sa atin ng mga bagay na ating ihihingi sa ating Panginoon. Dahil siya nga ang nag-abugar sa atin. Dahil Espiritu ni Kristo ang tutulong sa atin kung papaano tayo makapanagumpay. So, siya ang tutulong sa atin dahil siya ang namamagitan sa atin. Si Kristo, mga kapatid. We must not only pray in Christ's name, but by the inspiration of the Holy Spirit. This explains what is meant when it is said that the Spirit maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Such prayer God delights to answer. Napakaganda po. Hindi lang pala tayo hihingi sa pangalan ni Kristo, kundi kailangan ma-inspire tayo, mapabanal tayo ng kanyang banal na Espiritu. At ito'y makita sa ating buhay at ma-explain na ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa atin, na may panginginig at takot, which hindi natin nagagawa, siya ang gagawa. Dahil ang bawat panalangin natin sa Diyos ay magiging katanggap-tanggap sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Panginoong Hesus. Kaya isipin nating mabuti, wag po nating palungkutin ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin. Magbago na po tayo. Kung tayo ay may mga jesting and joking, paminsan, hindi natin maiwasan, ngunit kinakailangan na ating ipanalangin ito. Ihingi natin ang gabay sa Panginoon na iwasan ng mga bagay sa mga maliliit na bagay na yan. Dahil iyan ay nakakasira. Kahit sa napakaliit na yan, na mga bagay na nakakasira sa ating pananampalataya ay delikado kapag ito'y lumaki at lumaganap na. Kaya habang pwede pang mapigilan, ipanalangin natin na ihinto na ang mga pagbibiro-biruan, kung ano man yung mga nakakasakit ng damdamin, na o-offend na minsan. Ang atin lang kung paano tayo magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. When with earnestness and intensity we breathe a prayer in the name of Christ, there is in that very intensity and pledge, a pledge from God that He is about to answer our prayer, exceeding abundantly above all that we ask or think. So tayong humihingi kapag hinisip natin na tayo didinggin at ito'y kalooban ng Panginoon ay walang pag-alinlangan na didinggin niya tayo. Kapag tayo ay may mapagpakumbaba at taus-pusong nananalangin sa pangalan ni Kristo, tayo ay pagkakalooban ng mga pagpapala at ipinangako sa atin ng Diyos na sasagutin ang ating mga panalangin at ipagkakaloob ang kayamanan sa langit. The Holy Spirit will be given to those who seek for its power and grace and will help our infirmities when we would have an audience with God. So ang banal na Espiritu ang magbibigay ibibigay ang banal na Espiritu sa mga naghahanap nito. Ang kapangyarihan ng kanyang biyaya ay talagang tutulong sa ating mga kahinaan upang ito'y ating mapanagumpayan. So kinakailangan na atin po itong ihingi, atin po itong tanggapin, ating ipanalangin, ating luwalhatiin ng ating Panginoon sa mga pagpapala na pinagkaloob niya sa atin. At kinakailangan na tayong nakakaalam ng katotohanan, merong improvement sa ating buhay, merong pagbabago. Huwag po tayong basta-basta lang na naka-stagnant sa ating faith, kundi kinakailangan may progress. Meron tayong improvement sa buhay, Heaven is open to our petitions, and we are invited to come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. We are to come in faith, believing that we shall obtain the very things we ask of Him. So, ang langit ay bukas para sa ating mga panalangin. At tayo ay ini-invite na lumapit sa trono ng biyaya upang ito'y ating matanggap. At sa pamamagitan nun ay pagkakalooban niya tayo ng awa at biyaya na siyang tutulong sa panahon na ito'y kinakailangan.
So, kinakailangan tayong lumapit sa Kanya na may pananampalataya, maniwala na tayo pagkakaloob sa atin ang mga bagay kapag tayo humihingi sa Kanya. We may commit the keeping of our souls to God as unto a faithful Creator, not because we are sinless, but because Jesus died to save just such errings, faulty creatures as we are. Thus expressing His estimate of the value of the human soul, we may rest upon God, not because of our own merit, but because the righteousness of Christ will be imputed to us. So, ating makakamit at ililigtas niya tayo, ating makakamit ang kaligtasan na ito, ang kanyang mga pagpapala, hindi dahil tayo ay walang kasalanan, kundi si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Ang ating tapat na manlilikha ay pinagkaloob ang lahat ng pagpapala. At napapansin din natin na tayong mga tao, kinakailangan na ko-cooperate sa kaligtasan na ito. At kinakailangan din nating ma-realize kung ano yung kalaki yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, kinakailangan din na tayo ay lumakad na may katapatan sa ating Panginoon sa harap niya. At kinakailangan din tayong magpahinga sa harap ng Diyos. At dahil nga, hindi sa ating sariling katwiran, sa ating mga sariling kalakasan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo na pinagkaloob sa atin. So, kinakailangan na tayo tumingin sa ating Panginoong Hesus. Huwag po nating tingnan ang ating mga kahinaan, ang ating mga kabiguan sa buhay, ang ating lamang tanging tingnan ng ating Panginoon kung paano siyang lumakad dito sa mundo. Mapapansin natin na sa bawat hakbang natin bilang Kristiyano, may mga negatibong bagay talagang nare-reveal sa buhay natin. Ngunit kapag hinawakan natin ang pangako ng ating Panginoon at tinitingnan lang siya palagi na hindi mawala ang ating focus sa Kanya, kinakailangan na tayo ay magpapatuloy sa ating pagsasanay, sa ating pagtitraining dito sa mundo kung paano tayong lumakad na kasama ang Diyos. Na kinakailangan na maging banal tayo sa lahat ng panahon. Sa ating pag-iisip, sa ating mga salita, at sa ating mga gawa. There are rich promises for us in the Word of God. The plan of salvation is ample. It is no narrow, limited provision that has been made for us. We are not obliged to trust in the evidence that we had a year or a month ago, but we may have that assurance today that Jesus lives and is making intercession for us. So, ating Panginoon ay may kayamanan na pangako, mayaman siya sa pangako sa mga salita ng Diyos. Ang plano ng kaligtasan ay ngayon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. So, kinakailangan na natin i-grab ang opportunity na ito. Ngayon ay atin na itong tanggapin. Hindi ito mahirap na tanggapin kasi nga si Kristo na mismo ang nagkaloob nito. At limited lang yung provision na binigay niya. So, kinakailangan hindi obligado sa atin na magtiwala ng ilang buwan, ng ilang taon, o hihintay pa tayo ng ilang taon bago tayo magtiwala totally sa Panginoon, kundi kinakailangan ngayon. Ngayon ang assurance ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Si Kristo ay buhay na namamagitan natin ngayon. So, kung ano man ang kasalanan mo ngayon, ihingi mo sa Kanya ang gabay para Kanya kang gabayan sa ating mga gawain. At bibigyan niya tayo ng tagumpay sa lahat ng ating gagawin. We need to fight the good fight of faith. Finish our race, mga kapatid. God does not leave His erring children who are weak in faith and who make mistakes. The Lord hearkens and hears their prayer and their testimony. Those who look unto Jesus day by day and hour by hour, who watch unto prayer, are drawing nigh to Jesus. So, ang Diyos ay hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak. Ang humihingi sa Kanya ng tulong na panghinaan ng pananampalataya, kundi at napapansin din natin dito na siya ay hindi niya tayo hinahayaan na magkamali ng magkamali. May improvement sa buhay. Tayo ay dapat matuto. Ang Panginoon ay nakakarinig sa lahat ng ating mga panalangin at sa ating mga experience sa buhay. Yung mga taong kinakailangan nating tumingin sa Kanya. At kapag tayo tumitingin sa Kanya araw-araw, oras-oras, kinakailangan tayo magbantay at manalangin. Tayo ay mas makipag-ugnayan kay Kristo. Ating pansinin ang Kanyang pag-ibig. Dahil the more tayong lumalapit sa Kanya, the more din tumatamis at lumalaki ang ating pag-ibig sa Kanya. The more tayong
mas nagiging kagaya sa Kanya. By beholding Him, we become changed into His image. So, kinakailangan lamang na tiyakin natin ang ating sariling maging kagaya ni Kristo. Maging tapat sa lahat ng bagay. Kung minsan, napanghihinaan pa tayo ng buhay sa buhay. Dahil may mga nagagawa pa tayong kamalian, kabiguan sa buhay. Ngunit huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang Panginoong Hesus ay nandyan, tutulungan niya tayo. At sa kanyang pagtulong sa atin, kinakailangan din natin makipag-cooperate. Kasi sa ating mga sariling kalakasan, wala po tayong magagawa. Tanging si Kristo lamang ang ating kanlungan, ang ating pag-asa. Dahil siya lamang ang tutulong at tutulungan niya nga talaga tayo. At mananagumpay tayo according sa kanyang pangako. Angels with wings outspread wait to bear their contrite prayers to God and to register them in the books of heaven. Napakaganda po. Millions of angels, mga kapatid, flying in the midst of heaven, mga kapatid. At hinihintay ang ating panalangin. Kapag tayo'y bagbag na puso, mapagpakumbaba ang ating mga puso. Ihingi po natin sa Panginoon ang mga bagay na magagamit sa kanyang gawain. At ito'y rehistrado sa libro ng mga langit. Sa ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid, mapapansin natin na may improvement. Bibigyan niya tayo ng improvement. Hindi lamang sa salita natin pinapatunayan ito, ngunit kinakailangan natin ipakita sa gawa kung papaano tayong mabuhay na kagaya ni Kristo. At kung may mga tao man na hindi tayo maintindihan minsan, ngunit ang Panginoong Hesus, nakakaintindi siya sa atin, nakakakita siya sa ating mga puso, at kinakailangan lamang na sa Kanya tayo mas magtiwala. I-develop natin personally ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ang ating buhay. Kinakailangan na ibigay na natin sa Kanya ang lahat ng ating kahinaan upang siya ang pupuno at bubusog sa ating kalakas, sa ating buhay. So, muli, ito yung ating mga pag-aaral. Nawa ay magbigay sa atin ito ng paalala na ang banal na Espiritu ng Panginoon ay siyang tutulong sa atin sa panahon na tayo nangangailangan. Huwag po tayong mahiya na lumapit sa Kanya kung ano ba talaga tayo. Dahil hindi na po natin kayang baguhin ang ating sarili sa ating mga sarili lamang. Kundi si Kristo, ang Kanyang banal na Espiritu, mga kapatid, ang siyang tutulong sa atin kung paano niya i-mold ang ating mga puso. Kinakailangan lamang kung ano ang Kanyang kalooban, yun yung ating susundin. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon at magandang umaga sa ating lahat, and God bless po.